Minsan talaga, sa mundong ito, di mo alam kung anong kapalarang darating sa buhay mo. Sa sitwasyong kailangan mong pumili, sinong pipiliin mo? Ang taong unang nagbigay ngiti sa puso mo o ang taong nagbukas ng tunay na kahulugan kung paano ba talaga ang magmahal ng totoo? Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ay, nako talaga tong kapatid kong si Axel. Puro kabaklaan. Pero ayos tong dalawang to ah. Akala may sariling mundo. Nagsasayaw sa liwanag ng apoy at taba. Naghaharutan. Naghahabulan pa. Sa totoo lang, namiss ko ang kapatid ko na yan. Kaya ito, lalapitan ko sila. Kaya naman nung magpakita ako, naghiwalay sila bigla. Nahiya pa eh. Oh, Bunso, ating gabi na, bakit nandito kayo? Baka sipanin kayo. Ay, kuya, ikaw pala yan. Akala ko kung sino. At saka kuya, nung nagpapahangin lang kami ni Kurt, ang init sa bahay eh. Bunso, may nagpapahangin bang magkayakap? Kasi kuya, may problema si Kurt, kaya dinadamayan ko lang. Talaga ba? Okay, sige. Maniniwala ako, kahit labag sa kalooban ko. Bigla ako. Tapos natawa bigla si Kurt sa sinabi ko. Oy, Kurt, mamin ka nga. Mahal mo ba ang kapatid ko? Kasi kung magsisinungaling ka sa akin, ibabaon talaga kita sa buhangin. Bigla ako. At agad namang nagsalita si Bunso. Kuya, ano ka ba? Alam mo, kuya, nanggugulo ka lang. Umalis ka dito. Alis. Wika ni Bunso. Natatawa tuloy ako. Bunso, magtigil ka. Di ikaw ang kinakausap ko. Oy, Kurt. Sasagot ka ba o ibabaon na kita? Wika ako. Ano kasi... Oo, mahal ko. Kami na, matagal na. Wika ni Kurt habang nakatingin kay Bunso. Kuya, huwag mo kami susumbong kay tatay at nanay. Wika ni Bunso kong kapatid na si Axel. Oo na, hindi na. Kayong dalawa ha, unahin yung pag-aaral at baka mamay kung anong pinag-aaralan nyo. Kuya naman eh, walang ganun. Pero kuya, basta secret lang. Oo na, secret lang. Pero, kiss mo nga si Kurt para maniwala ako na magjowa kayo. Kuya naman. Ayoko. Di wag kung ayaw. Pero sige, alis na ako. Mukhang nakakaabala na ata ako sa kalandian yung dalawa. Kuya, saglit. May itatanong ako. Ano naman yan, Bunso? Kuya, paano nangyari? Paano ka nakabuntis?
Axel, bunso. Ano ka ba? Bakit di mo alam? Siyempre, pumasok tapos nag-aararuhan at ayun, nagbagong taon. Tapos ayan, may lobo na. Kuya naman eh. Hindi yan, siyempre alam ko yan. Ang ibig kong sabihin, kung paano naganap. Bunso, ganito kasi yun. Anak, halika nga dito. Bakit ba nagkukulong ka sa kwarto? Tara dito. Makipag-inuman ka sa mga ninong mo. Tatay. Medyo masakit ang ulo ko. Anak, ano ka ba? Okay lang yan. Ang mahalaga, maupo ka lang. Okay na yun. Tsaka marami silang plano sa kasal mo. Magbibigay nga daw ng 3 baboy ang isang ninong mo. Tatay, bakit may kasalan agad? Saan ang galing ang balitang yan? Ay, nako. Ang anak kong ito. Kagabi daw may nakakita sa inyo. Nag-honeymoon daw kayo sa tabing dagat. Matindi ka pala, anak. Nilunod mo sa pagmamahal ang GF mo. Tatay. Hindi totoo yan. Anak, may nakakita at balitang-balita na sa buong barangay. Tara na dito, bilisan mo. Ayusin mo yung sarili mo. Kaya eto, wala na akong nagawa. Sobrang gulo ng isip ko at kahit ayoko maglasing, wala akong nagawa. Kasi naman, nakakahiyan tumanggi sa mga ninong kong mangingisda. Tapos, puro kasal ang topic nila. Diyos ko talaga. At ang babaeng tinulungan ko kagabi, ayun siya. Nagluluto, naglilinis. Ano ba nangyayari? Naguguluhan na ako. At sa paglipas ng mga sandaling di ko maunawaan, nawala na ako sa katinuan. Ewan ko ba kung ano na nangyayari. Para na akong lumulutang. Tapos eto, nambuksan ko ang mga mata ko. Nasa tabi ko siya. Pinupunasan ng malamig na towel ang mukha ko. At habang nakikita ko siya, ewan ko ba. Pero masaya ako. At gusto ko yung ganito, yung inaalagaan ako. Kaya nang muli ko ipikit ang mga mata ko, patuloy lang na lumipas ang mga oras. Hindi ko alam kung gaano katagal. Pero nang magising ako, dapit hapon na. Bumangon ako kaagad at tila ba panaginip lang ang mga sandaling nakita ko. Lumabas ako sa kwarto tapos dumiretso ako sa labas ng bahay patungo sa dalampasigan. At kasabay ng paglubog ng sikat ng araw, nakita ko siya, ang babaeng yun. Nakaupo sa buhangin habang pinagmamasdan ng liwanag na unti-unting nilalamon ng dilim. Nilapitan ko siya para kausapin. Subalit paglapit ko, kahit nakatalikod siya, tila ba pinawi niya mga luha sa kanyang mga mata. May pinagdadaanan ba siya? Uy, okay ka lang ba dyan? Bakit nakaupo ka sa buhangin? Baka sumakit ang tiyan mo. Pogi, ikaw pala. Buti gising ka na. Ang cute mo matulog. Sayang bakla ka. Uy, hindi ako bakla ah. Talaga ba, Pogi? Sige nga kung di ka bakla. Hawakan mo ulit ang dede ko. Ala siya. Joke lang, Pogi. Ikaw talaga.
Di ka nga dito, maupo ka sa tabi ko at mag-usap tayo. Kaya ito, naupo ko sa tabi niya at sa sandaling ito, pinatong niya ang ulo niya sa balikat ko. Alam mo, Pogi, kahit bakla ka, gusto kita. Kasi ewan ko ba, nung makita kita sa kasal, di ko na makalimutan ang mukha mo. Ate girl, pwede ba? Kalokohan yan. Okay lang. Pero alam mo, masaya ako. Masaya? Naiyak ka kanina. Ano ka ba? Masaya nga ako. Tara maligo sa dagat. Wika niya tapos ito. Tumayo siya at aba. Nagubad bigla. Ay nako. Nakapanti at bra lang siya. Ang sexy. Kaya lang natakot ako baka malunod na naman. Kaya ito, sinamahan ko na. Baka mamaya malunod na naman. Pero napapaisip ako. Bakit kaya tinatago niya sa mga ngiti ang pagluha niya?